ako ni Tutor Kevin. Kala ko Ayan, di ba? ako na naman mag-isa. Hello, Tutor Kevin. I'm so happy to see you. Ayan. Good Ayan. afternoon sa inyo lahat. Inanong pala ako Good sinurpresa, Tutor Kevin. Good afternoon sa inyo lahat, Tutor Bandong, sa ating mga Ayan. magulang, sa ating mga learners, at sa mga kapwa natin guro sa kagawaran ng edukasyon, both public and private schools. Good afternoon po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isang session ng Itulay Grade 9. Tutor Bandong, kamusta naman ikaw at si Mima? Ay, si Mima. Naku, busy si Mima. Ito, meron ng pamakdo si Mima. Tutor Kev, ito inabot sa akin ng kanya. Ayan. Ayan, pero wala nang laman, Tutor Kevin. Ayan. Water lang, Promise ka rin water. daw niya. Ayan. Tutor Kevin, napapanood tayo ngayon ng live mula sa ating official FB page ng ating DepEd Itulay, gayon din sa ating official YouTube channel ng ating DepEd Itulay, Tutor Kevin. Tama. And Tutor Kevin, alam mo ba, ang dami nating schools, mga partner schools, no? Nakasama natin mula pa first quarter. Tutor Kevin, allow me to read yung ating mga partner schools. Alright. So ito yung ating mga partner schools. Tutor Kevin, we have Malabo National High School. Ayan, syempre pa ang Partida National High School, ang Tala High School, ang Alibadabad National High School, Tutor Kevin, ang Doña Magdalena Gafud National High School, ang Ramon National High School, ang Santa Lucia National High School, Kaibigan National High School, ang Quirino National High School, at Lananpin National High School. Tutor Kevin, lahat yan ay talaga namang tuwing Monday, nakatutok sa atin yan from 2:20 to 3 o'clock, Tutor Kev. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga schools, sa ating mga school heads, sa mga science teachers, sa mga magulang at learners na talaga naman tumututok at karapat-dapat lang kayong i-recognize. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Siyempre, Tutor Bandong, napakahalaga ng pag-aaralan natin ngayong hapong ito. Quarter 3, week 3 na tayo. We will talk about geothermal energy. Dahil nung nakaraan, Tutor Kevin, diniscuss ko kasi yung tungkol siyempre pa sa volcano, no? So yung bakit ba yung mga tao patuloy pa rin naninirahan near the volcano, binanggit natin na dahil nga fertile yung soil doon. Okay? And also, Tutor Kevin, binanggit ko din yung mga dapat nilang gawin before, during, and after a volcanic eruption. So yun yung mga naging discussion last time, Tutor Kevin. Tama. At pero Tutor Kevin, bago tayo tumungo dyan, nakakita kasi ako ng mga bago nating kasama. Meron ako nakita from San Mariano National High School. Ang teacher nila ay si Ma'am Charisma V. Kakayan. Hello, Ma'am. Ayan, maraming salamat. Ito yung mga bago nating mga kasama, Tutor Kevin, ngayong hapon. Ayan. At shoutout din sa ating director, Sir Earl, kay Ma'am May. Hello po. Hello, Sir. Ay, yan, Direct Earl. Hello po. Ayan. Let's get it on. Geothermal energy. Makwento ko lang, Tutor Bandong, bago natin ilabas ang ating most essential learning competency. Dito kasi sa may amin, malapit kami doon sa isa sa mga power plants na sa geothermal energy, no? Ayan. Sige, let's get it on, Tutor Bandong. Ayan. Umpisahan na natin, Tutor Kevin, dahil marami tayo i-discuss. Let's proceed with our most essential learning competency, Tutor Kevin. And ito ay yung illustrate how energy from volcanoes may be tapped for human use under the code S9ES-3C-D-29. And Tutor Kevin, ito naman ang ating mga learning objectives. Okay, sige, basahin natin ang ating mga objectives. Una, describe the formation of energy from volcanoes. Pangalawa, explain how geothermal energy is transformed into electrical energy. Thirdly, identify types of volcanoes which can be good sources of geothermal energy. Ayan, hindi lang yan, Tutor Kevin. Meron pa dahil tayo ay mag-identify din ng volcanoes in the Philippines which are sources of geothermal energy. At enumerate also the uses of energy from volcanoes to human, and also lastly, Tutor Kevin, identify the advantages and disadvantages of using geothermal energy. Meron din kasi siyang disadvantages, Tutor Kev. Alright, ayan sige, na nga. Tutor Bandong, bago tayo magtuloy, batiin lang natin ng ilan sa ating mga viewers. Ito, good afternoon po, Mariel Makabangon, grade 9 Democritus, watching from Alibadabad National High School. Ganun din sa grade 10 Taal from Centro Denaik National High School, Ricardo M. Espiritu.
Centro de Night. Ayan. Right. Good afternoon, Ayan. Roda Thank you so Guzman, much. Elibadabad NHS. Hello po sa inyong lahat. At makakwento ko nga lang ulit, Tutor Bandong, nung isang araw lang, napadaan ako dito sa geothermal power plant na Ay, sinasabi ko kanina. oo. Ayan, grabe. Nakaka-amaze talaga. Oo nga. Sigurado yung Yan. Tutor Kevin, mamaya ako ikwento mo pa sa amin yung mga Sige, but paligid sa iyo before dahil we nga ikaw start, ay malapit diyan 'di ba sa correct. Budena diyan eh, no? So definitely malapit ka sa Let source ng geothermal energy. All right, before we proceed, Tutor Kevin, eto na. Magpe-pre-assessment muna tayo, no? Okay, Alright. go ahead. Tutor Kevin, let's have the first one. Ayan. So, Tutor Kev, Which geothermal plant is located at Albay Province? Alin daw? Number 1, Tiwi Geothermal Plant. B, Ampiro Geothermal Power Plant or Power Project. C, Maibarara Geothermal Power Plant. Or D, Montelago Power Plant. Answer mo! ayan. Show Show mo. mo! Ayan. Ako, kasama rin natin, Tutor Kevin, from Pulong, Buhangin National High School, no? Ayan, meron tayong mga talagang bagong mga bisita, no? Bukod dun sa ating mga regular na school, ayan, meron tayong mga bago. I'm so happy. Ay, sumasagot na naman si Greya Mar, Tutor Kev. At ang Ayan, sabi niya, letter A daw. suki yan si Greya Mar, di ba? And Tutor Kevin, the correct answer to this is, of course, Tiwi Geothermal Plant. Now, let's have number 2, Tutor. Number 2, Tutor Kevin, what do dry steam, flash steam, and binary cycle geothermal plants have in common that they use to generate electricity? Is it A, solar turbines? Is it B, nuclear turbines? Is it C, steam turbines? Or is it D, water turbines? All right, answer mo, show mo. Show mo. Pati Ayan, tayo. Alin ba dyan, no? Ayan. Okay, so tingnan natin, Tutor Kevin, magsasagot yung ating mga bagong bisita. I'm sure alam na alam Sige, nila ang ayan, sagot meron na. yan, no? Si Antoinette A daw, si Henschel Ayan na ay naman si Henschel. A daw. Inaanyayahan Alright, po so natin ang mga bago nating nakasama na please pakishare po ang live na ito, ang link sa inyong Facebook page, sa inyong mga friends, kaibigan nyo, at sa inyong mga kaklase. Ano po? yes, so Tutor Ayan. Kevin. And the correct answer to number 2, Tutor Kev, ay letter C, steam turbines. Steam turbines. Alright. Ayan. Ayan. So Kung let's ano proceed, yan, Tutor discuss Kev. natin later. Oo, Sige, i-discuss number natin 3, yan. Tutor Bandong. Number 3, Tutor Kev. is which is being used to lead hot water or steam from the reservoirs into the power plants? Is it A, injection wells? Is it B, rock catchers? Is it C, heating boilers? Or is it D, production wells? Answer mo! Show mo! Ayan. Ayan. Oo. Hi, Jaisel Suarez. Ayan. Hello, Jaisel. Ayan, tignan natin, magsasagot yung mga learners natin dahil alam kong nag-advanced reading na yan, Tutor Kevin. Sabi nga ni Christian, letter C daw. Ganun din si Ermeline. And the correct answer to this is production wells. D, production letter D. wells. Alright. So let's proceed with question number 4 this time. Okay. All right. Which method of converting energy is used by a geothermal plant? Okay. Is it A, heat from the sun is used to generate electricity? Is it B, water from the dam is used to turn the turbine to generate electricity? Is it C, radiation from the radioactive substance is used to produce electricity? Or letter D, heat inside the earth is used to produce steam to generate electricity? Answer mo, show mo. Show Is it mo. A, B, C, or D? Ayan, Tutor Kevin, Hello, tingnan natin. Janina Divine Carino from grade 9, Lanhua. Hello din from Malabon kay, National High School yan. yan. Ang aking SDO Malabon. Hello sa inyo dyan. Ayan. Okay, si Ermeline mabilis sumagot Tsaka si Betchemar, letter C. Si Rebecca rin, no? Letter C, si Henschel, no? Si Elisha, ayan na si Elisha, letter B din. Alright, Tutor Kevin, the correct answer to this is letter D. Heat inside the earth is used to produce steam to generate electricity. Ayan. Okay, let's proceed. Kung ano man yan, malalaman natin yan mamaya. Okay, game. Okay, number 5 tayo, Tutor Kevin. Number 5. What are the 2 volcanoes that run the Macban geothermal power plant? Is it A, Mount
Bulalo and Mount Olilia? Is it B, Mount Taal and Mount Bulusan? Is it C, Mount Canlaon and Mount Olilia? Or is it D, Mount Canlaon and Mount Bulusan? Answer mo, show mo! Go ahead! Yan gusto ko, na-miss ko yan, Tutor Kevin, yung Ayan. Hello, boses. Rian Jane Rignon from Alibadabad National High School. Yes. Maraming Si Ma'am salamat po, Renalyn. lagi nakatutok. Yan. Thank you so much, Ma'am Renalyn. Ayan, yung kanyang mga bata ay Ayan. nakatutok sa atin palagi. Si Binabati ko rin si Queenie. Tutor May. Tutor Kevin, meron siyang private chat. Hello, Tutor May. Cap May. Ayan. Alright. Okay, and the correct answer to this, Tutor Kevin, is letter A. It's Mount Bulalo. Bulalo and Mount Olilia. Olilia. Alright. Okay. Naku, Siya, Tutor sige. Kevin, ito na. Uumpisahan na natin, no? Dahil malapit ka nga dyan meron kang geothermal dyan eh. Correct. Sige. Okay, so let's proceed with our discussion. Tutor Kevin, ayan, no, meron na akong papakita. Ito, marami to sa iyo. Nakakaingit yung lugar mo. Ang dami mong ganito, di ba, Tutor Kev? Sikat na sikat yung lugar namin. Actually, malapit kami sa Pansol. Tsaka dito sa Los Baños, madaming hot spring. Kahit dun sa may school namin, may hot spring din doon. Natural spring talaga na pwede ka minsan maglaga ng tubig. And maglaga ng itlog, rather. Yes. Oh, ayan, Tutor Kevin. So, yung hot spring, so, ano lang natin, no? So, mga may kinalaman pa rito sa volcanoes. Kasi nga, dahil ito naman, konektado pa rin sa lesson natin, which is geothermal energy. Ayan. Yeah. So, yung hot spring, ayan, Tutor Kevin. A source of water which flows out with a temperature higher than the average temperature of the neighboring areas. So, yung isa sa mga reasons dito, Tutor Kevin, di ba kasi nga tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. So, obviously, meron tayong 100 volcanoes no, in total. So kaya nga, Tutor Kevin, tayo ay kino-consider sa ngayon, no, recently lang, no, na third world production, no, tayo may pinakamaraming na po-produce na geothermal energy. Yan ay according din dito sa Department of Energy, Tutor Kevin, wherein 14.4% daw, Tutor Kevin, 14.4% ng total power generation natin ay galing sa geothermal energy kasi nga mas less, mas kumbaga mas mura, Tutor Kevin, kumpara doon sa mga coal, di ba? So maganda nga talaga. At ito nga, ayan, no, isa sa mga dahilan yan dahil nga tayo ay, ayan, maraming hot spring, Tutor Kevin, no? And also, Tutor Kev, meron pa. Bakit ba tayo ay pwede talagang, eto, ang dami natin talagang pwede magamit na geothermal. Sige, ito pa, Tutor ayan. Kev. Fumarole. Nako, pag pinag-uusapan natin itong bulkan, diba? Meron tayong tinatawag na fumarole. Usually found in volcanic regions. It's a hole in the grounds where vapors and gases come out. Ayan. So yung mga, lalo na Tutor Bandong, dun sa mga malapit sa mga bulkan, meron parang laging steam o mausok. That's actually a fumarole. No? And we utilize that to form, you know, usable form of energy. 'Di ba? Ayan. Yes, Tutor Kevin. Actually, ito nga, speaking of usok, Tutor Kevin, yan. Marami ka rin ganyan no, sa iyong lugar. So, meron tayong tinatawag, Tutor Kevin, na geyser, di ba? It's a spring naman that occasionally shoots out hot water and steam. No? Ayan, geyser. So, ayan yung mga reasons kung bakit talaga namang ang Pilipinas ay third, no, ngayon, no, recently, doon sa pag-produce ng geothermal energy dahil nga dyan sa mga yan. Alright? So, actually, Tutor Bandong, no? Gusto ko rin, pangarap kong mapuntahan is Iceland. Sa Iceland, alam mo yung may mga pumuputok na na geyser, yung biglang boom. Umaangat na parang fountain of water, sa mga tourist attraction nila, no? Tama. That's a geyser, Usually 6 feet tall. Ganyan ang mga geyser. Ano pa bang meron tayo dyan, Tutor Bandong? Ito, Tutor Kevin, dito na nga tayo, no? Dahil yan ang ating mga what's in. Ito na yung what's new natin. Mm-hmm. So, ayan, meron lang akong mga katanungan. Nakakita na kaya sila ng geothermal power plant? Okay. At
Ito nga, how does it function as an alternative source of energy, Tutor Kevin? So, ayan yung mga gusto nating itanong sa ating mga learners ngayon. Ayan, tingnan nga natin kung nakakita na ba sila. Paki-type in lang na yes. Ayan, tingnan nga natin. Have you ever seen a geothermal power plant? Kasi tayo ay napapanood ng live sa buong Pilipinas, Tutor Kevin, no? At pati nasa ibang bahagi ng mundo. Kaya I'm sure na meron dyan na magsasabing nakakita na sila ng geothermal power plant. Tingnan natin, ask natin na ating mga learners, pakilang, no, mga yes lang, yes or no ba, nakakita na ba kayo ng isang geothermal power plant? Ayan, so ayun, ang Kaibiga, Tutor Kevin, no, lagi na natin kasama, no, ang Kaibiga High School, SDO yan, si Ma'am Maria Elena Francisco. Lahat. So much. Ayan, so tapos tingnan, ayan, meron din akong nakikita no talaga naman palagi rin nasa atin ngayon, no, ang San Mariano. Ayan, thank you so much from SDO Isabela. Yung teacher nila si Ma'am Judy naman Melegrito. Ayan, Tutor Kevin. Tama. Ayan, sa tingin ko, Tutor Kevin, no, so dahil nga pinag-uusapan natin ng geothermal, so tumungo tayo dito dahil nga alam natin may mga learners tayo na malapit dyan, no, sa mga geothermal power plant. So eto na tayo. What is geothermal energy, Tutor Kevin? And what are the two geothermal systems? So before we proceed on that, Tutor Kevin, ano nga ba yung geothermal? Siyempre, from the word, Tutor Kevin, di ba, geo, okay, means earth, and therme means heat, di ba? So, heat from the earth, di ba? Ayan ang ginagamit natin na energy, yung heat coming from the earth, right? So, alam ko sumasang-ayon na. Ayan, tama yan. Banabat National High School, nakita ko na Kevin. At ito yung dalawa, Tutor Kevin, na geothermal systems na tinatawag natin. Alright? So the first one is conventional geothermal system utilizes steam. So ginagamit nito ang steam sa nanggagaling from natural resources such as, syempre, Iceland, they have geysers by drawing water from the hot, high-pressure depths of Earth. Let's say, for instance, Tutor Bandong, dito sa amin, napakadaming hot spring, no? So, why not gamitin natin yan to form energy? Ang tanong, papaano nagiging energy yung steam na nanggagaling sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng lupa? Napakatalino talaga ng mga tao, Tutor Bandong. Alam mo ba dati dito sa may amin, libre yung kuryente ng mga tao na naninirahan malapit doon sa planta. No? Oo. Libre yung kuryente nila. Pero ngayon hindi na, no? So yun, it uses steam to drive the turbines, no, para mag-convert into electrical energy, into electricity. Kasi ang laking katipiran, Tutor Kevin, ay isa sa mga advantage niyan eh, no? Napaka-cheap. Napaka-cheap niyan. Alright. So ito na, Tutor Kevin. So yun yung conventional geothermal system, no? The other one, Tutor Kevin, is what we call the supercritical geothermal system. Ito naman ay naturally occurring hot water or steam flows heated by magma and circulating through permeable rock, Tutor Kevin. In volcanic geothermal energy, yung heat coming from supercritical. When we say supercritical, Tutor Kevin, ito yung nare-reach yung yung standard, no, na pressure and temperature, talagang lumalagpas siya. Okay? So the energy from supercritical water is much higher than conventional steam. So kaya ito ay tinawag na supercritical geothermal system. So yun yung dalawang klase na, Tutor Kevin. Ito kasi gamit na dito talaga ay steam flows heated by magma. Okay, at permeable rock. Ayan, Tutor Kev. So that is what we call the supercritical geothermal system. Ayan, Tutor Kev. Ayan naman siya, no? So Tutor Kevin, so nabanggit natin yan, no, yung dalawang klaseng system na yan. So now, eto ngayon. Paano ngayon na-generate yung energy? How is geothermal energy generated? Alright, so we have two ways, Tutor Kevin. So geothermal energy is generated in two ways. The first one, Tutor Kev, is the geothermal power plants. And the second one is the geothermal heat pumps. Okay, so anuhin natin yan, Tutor Kevin, himay-himay natin. No? So let's have first geothermal power plants, Tutor Kev. Okay. So, ano ba itong geothermal power plants na to o yung planta? The heat from deep inside the earth is used to produce steam to generate electricity. So imagine na lang natin, learners, na yung steam na kanilang kinokolekta, actually pag pumunta ka dito sa
sa amin dito sa may geothermal power plant sa may Bay Laguna. Napakadaming mga malalaking pipe o tubo na nakabaon sa ilalim ng lupa, no? Kung dadaan ka doon, ang lalaki talaga ng mga pipe. Na yun, ang ginagawa nila, kinokolekta nila yung steam, no? At yung steam na yun ay dinideliver nila doon sa kabilang planta, no? Na kung saan yung steam na na-deliver nila sa kabilang planta ay nagpapagana sa turbines. Pinapaikot niya yung turbine. So from the steam, it is converted into mechanical energy. Once the turbine spins, it creates electricity. So nako-convert, no? Nako-convert talaga yung yung tinatawag nating geothermal energy into electrical energy. Oo, ayan. So, planta kasi, Tutor Kevin, Ayan. yung dinis kasi Tutor Kevin talaga, no? Ito naman isa Tutor Kevin kasi ito yung mga heat pumps lang wherein it uses the heat coming from close to the earth's surface to heat water or provide heat for buildings. Okay, so ito yung mga tinatawag natin na heat pumps naman, Tutor Kev. Okay. Right? So dalawang klase kasi yan eh. Pero syempre pa, bukod dyan, Tutor Kevin, i-discuss din natin sa kanila kung paano yung proseso dahil meron niyang step-by-step process. At iba-iba pa yan. Ating mga power plant, okay? So tingnan natin, Tutor Kevin. Pero bago yun, Tutor Kevin, nakakita na ako ng from Quirino National High School this time. Hello. Hello, Faith. Ayan, so dumadami, no? Nakakatawa, Tutor Kevin, dahil talagang ang Gutad National High School nandiyan na rin, no? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Alright. Okay, so ito na, Tutor Kevin. Ito na nga yung binabanggit ko, no? So, bago natin ito kasi yung mga karaniwan, no, ng mga power plant, tsaka yung location niya, Tutor Kevin, dahil binanggit natin, di ba, yung mga kung paano na-generate, no? Yes. So, tingnan natin, ito, meron tayong mga sample power plant, mga geothermal power plant dito sa Pilipinas at kung ano yung nagpapagana sa kanila, yung kung anong bulkan, kung anong volcano, at kung saan siya located, Tutor Kevin. So, ayan nga, nasa unahan, Tutor Kevin, ay? Yan, meron tayong TUV Geothermal Power Plant wherein it is located in Tiwi Albay sa bulkan ng Mount Malinaw. Ayan, di ba? Meron tayo sa Albay. Oo, meron din tayo. Dami, no? Meron din tayo sa Kidapawan, Cotabato. Ito naman, ang power plant dito ay ang Mindanao Geothermal Production Field. Ito naman, Mount Apo naman. Meron sila Mount Apo doon, no? Ayan, oo, Tutor Kevin. Yan, sa Sorsogon, Bicol region pa rin. Sa Bacman, Geothermal Power Stations 1 and 2. Dahil malapit sila sa bulkan ng Pokdol Mountains. Oo, Tutor Kevin. At sigurado alam na alam yan ng Ocampo National High School. Nakita ko sila nakatutok sa atin ngayon, no? Ang Ocampo National High School, nakakatuwa, Tutor Kevin, dahil nakakakita tayo ng mga schools, no, na bago sa atin ngayon, no? Talagang nag-join sila sa atin ngayong hapon. Alright, paki-share lang po, paki-share lang po nung ating live, ano? Maraming salamat. Alright, Tutor Kevin, bukod dyan, meron pa. Itong Makiling Banahaw Macban Geothermal Power Plant. Ayan. Ayan ito naman sa iyo to. Sa Laguna to, Tutor Kevin, Mount Bulalo and Mount Olilia naman ang kanyang source, Tutor Kev. And, Tutor Kevin, yung huli natin. Ayan, sa Negros naman, no, sa Kabisayaan, no, meron tayong Negros Occidental Power Plants, Northern Negros, Palipinon, and Nasulo. Nandyan yung bulkan na like Mount Canlaon at Mount Talinis. I've been to Negros Occidental. Talagang meron nga sila dyang mga bulkan na active, ano. So talagang ang sa madaling sabi, Tutor Vandong, na-utilize yung feature ng mga bulkan na posible pala talaga na yung kanilang pinoproduce na steam ay maging alternative source of energy na hindi tayo gagamit ng mga non-renewable resources like coal, no? Ito kasi kapag na-process nila into electricity, yung water which is isa sa mga ginagamit nila ay binabalik din nila sa ilalim ng lupa para lang it's like a cycle. No? Para magkaroon ng paikot-ikot na cycle, na siklo para mag-produce ng electricity. Yes, no? Napakagaling.
Malamang tamang-tama talaga yung sinabi ng Department of Energy na 14.4% nga, Tutor Kevin, di ba? Ay talaga namang nung ating power generation ay galing sa ating geothermal power plants. Ayan, dahil nga talagang nasa ring of fire tayo, so nagagamit naman natin no, yung ating 100 volcanoes, no? Kabilang na yung mga active volcanoes natin dyan, Tutor Kevin. At aside from that, Tutor Kevin, meron pa tayo sa Calaca, Laguna, Tutor Kevin, dyan din sa area mo, no? Meron din tayo sa Tongonan, Leyte. Meron din tayo sa Bago City, Negros Occidental. Meron pa tayo, Tutor Kevin, sa Valencia, Negros Oriental. At doon nga sa Bacon, Sorsogon. Ayan, napakadami, Tutor Kevin, nating geothermal power plant. Ayan. Isa na nga to sa, tama Tutor Vandong, alam mo, isa to sa mga manifestation. Naalala ko yung lesson natin about sa benefits of volcanic eruption. So isa to sa mga benefit ng mga bulkan na hindi lamang ito nagbibigay ng destruction sa properties at nakaka-damage sa lives and properties, ano? Kundi isa to sa mga magagandang binibigay sa atin ng volcanoes. Yes, diba? Tutor Kevin. Enerhiya. Ayan, Enerhiya. Tuloy natin na to. mahal. Ako, Tutor Kevin, meron akong illustration. At actually, ang nag-illustrate nito, siya rin ang writer no, ng Shoutout mo Mojonay nga siya, from Tutor. SBU Malabon. Si Ma'am Elisa Christy K. L. Murillo. Hello, Ma'am Murillo. Thank you so much. Shout Murillo, out. ang galing niyo mag-illustrate. Oh. Ayan, Tutor Kevin, nakakakita tayo dyan no, ng mga ayan, nakikita natin dyan, meron tayong heat exchanger, production well. Tutor Kevin, ito kasi yung proseso na, no? Ito yung babanggitin natin kung ano ba yung nangyayari dyan sa nakikita nilang illustration na yan, Tutor Kevin. Nakikita nila meron dyang wells. Okay? So meron dyan. Kasi yung wells, Tutor Kevin, are drilled to pump steam. Okay? So yun yung kayun nga, no, medyo nga lang, Tutor Kevin, talaga nagdidig sila di ba? Kapag gagawa sila ng source, no? Kailangan nilang mag-dig. Tapos, Tutor Kevin, makakita rin sila dyan sa illustration natin, no? When water reaches the surface, the drop in pressure causes the water to turn into steam. So, yun yung turn into steam na kanina mo pa binabanggit, Tutor Kevin, no? And also, itong steams naman ito, ang mag-i-spin ng turbine. Tutor Kevin, nandiyan yung turbine, di ba? Yan yung Ayan, so from that steam dun sa turbine na naman, okay, so which is connected which is yun nga, Tutor Kevin, which is connected to a generator. Ayan, that produces electricity. Tapos, ayan, may nakikita mo, di ba, merong mga cooling tower dyan. Yung cooling tower, Tutor Kevin, it cools the steam which it condenses back to water. Water, yan. Oo. So, pag nag-cool down, Tutor Kevin, yung water, the cooled water is pumped back naman. Okay? Tama. Para ma-repeat naman yung process again. Cycle, Cycle lang siya. Cycle lang siya talaga. So, ano ba yung binabanggit natin na yan? So, ito yung summary, Tutor Kevin, ang sinabi natin tungkol dito sa illustration ni Ma'am Murillo. Alright, Tutor Kevin. So, ito nga yun. Tutor Kev? Now, the geothermal power plants are built in an area where it is particularly hot, just below the surface or near a group of geysers, hot springs, or volcanic activity. Kasi syempre, that is the main source of where they get energy, no? The following steps are followed. Hindi lang ito steam lang na nako-convert into electricity. Bagkus, yung water turned into steam ay pinoproseso pa yan para ma-convert it into usable form of energy. It underwent different steps, no? Una, wells are, katulad ng sinabi ni Tutor Vandong kanina, nagdi-drill sila ng kasi naghahanap sila kung saan pwedeng kumuha ng source, ano? So they drill deep into the earth to pump steam or hot water to the surface. So kapag drill nila, kinakailangan nilang madala sa ibabaw kung ano man ang nasa ilalim, no? That's the first one. That's the first one. Tutor Kevin, batiin ko lang si Ma'am Melinda Espino Manyo. Ayan, meron siya, nagko-comment din siya, Tutor Kevin, doon sa ating comment section, ano? And also, let's proceed with number 2, Tutor Kevin. Ayun nga binanggit natin kanina. When the water reaches the surface, the drop in pressure causes the water to turn into steam. So, magiging steam siya. Okay, and itong steam naman, Tutor Kevin, will spin sa turbine, which is connected naman to a generator that produces electricity. Right, Tutor Kevin? So, ayan yung pangatlong step. And, Tutor Kev? Number 4, edi ang nangyari na nga, di ba? Nag-spin na nga yung turbine connected into the generator, and the generator will now
that will now be converted into electricity from the generator. The fourth one, anong mangyayari doon sa steam? Siyempre, meron tayong mga cooling towers sa katulad ng sinabi ni Tutor Bandong kanina. It condenses the steam. Pag nag-condense ang steam, siyempre, magko-condense yung mga molecules ng steam, bibigat yun, magiging water na uli siya. No? Ano na mangyayari dun sa water? Yung pinalamig or cooled water, it is pumped back. Ito yung maganda. Pumped back into the earth to begin the process again. Paikot-ikot. Actually, Tutor Bandong, pwede nilang gawin yan sa kanilang bahay. I-try nila. I-try nila. Cycle lang kasi. Oo. Diba? Cycle lang talaga yan. Na-enjoy talaga yan ng mga taga-Laguna dati. Dati kasi yung tito ko nagtrabaho siya dyan. No? O nga, so Tutor Kevin, to sum up, no? So ibig sabihin, Tutor Kevin, ito ang thermal energy. Ayun nga, yung heat, di ba? Dahil we are talking about geothermal. So yung thermal energy will be converted into mechanical energy. Tutor Kevin, di ba? Dahil nga dun sa turbine, ano? At itong turbine naman ito, mechanical energy pa rin, converted dahil nga dito naman sa mga generator. Okay? And eventually, ito naman ay magiging electrical energy. Yan. Ulitin lang natin. So, thermal energy is converted into mechanical energy and it is also converted into electrical energy. Napakagandang proseso niyan, Tutor Bandong, ano? Ayan, napakagandang. So, Tutor Kevin, di ba? Ayun nga. So, nalaman na nila. Yan nga napakahalaga, di ba, Tutor Kevin, no, nung proseso ng geothermal. Ayan, yung paggamit natin ng geothermal energy dahil napakarami naman talagang magagawa, Tutor Kevin, no? Dahil nga, ito nga, so, ano ba yung mga advantages, Tutor Kevin naman? So, binanggit natin yung proseso, di ba, Tutor Kevin? So, actually, basically, Tutor Kevin, alam naman natin na ito ay renewable. Nabanggit mo yan kanina, Tutor Kevin, di ba, na renewable ang ating geothermal energy kapag yan ang ginamit natin. And aside from that, Tutor Kevin, ito ay sustainable. Sustainable, yes. At ito ba, Tutor Kevin, environment friendly. Friendly. Diba? At cheap. Kumbaga, oo, yan pa. Ang napaka-cheap talaga. Diba? Kumpara mo naman dun sa coal, diba? Pero, Tutor Kevin, Tutor Bandong, okay. Don't get us wrong, pag sinabi nating cheap, ibig sabihin, murang source ito. Hindi cheap na baka kanong isipin nyo, talagang ma-enjoy mo tong biyaya ng kalikasan na ito. Oo. Sige. Ano naman yung mga disadvantages, Tutor Bandong? So, Tutor Kevin, meron din namang disadvantage ito. Ito yung mga medyo costly, di ba? Pag nagtayo tayo ng geothermal power plant, medyo costly nga lang, Tutor Kevin. Oo, medyo mahal. Oo, yun lang. Tsaka medyo meron ding environmental problem na maiko-cause dahil nga meron din siyang i-release ng mga gases Pero minimal lang naman, Tutor Kevin, kumpara dun sa advantages niya. Okay? So, and another, Tutor Kevin, syempre pa kapag may digging, di ba, binabanggit natin na magdidig Tutor Kevin, may digging na magagana, maghuhukay. So, definitely, medyo may trigger lang ng kaunti sa mga earthquake. Yan, mag-trigger lang siya ng kaunti ng earthquake, Tutor Kevin. So, yan lang yung mga karaniwang, minimal na mga disadvantages nitong geothermal energy. Ayan, Tutor Kevin, nakakakita ako ng bago na naman, Tutor Kevin, kanina pa dyan sa ating comment section ng mga bago nating kasama ngayong hapon. Ayan, sige so maraming salamat, no? Dumadami ang ating mga kasama. Pero Tutor Kevin, dahil nga oras na para na i-discuss natin sa kanila lahat, oras na para sila ay mag-quiz. Tingnan nga natin kung meron silang natutunan, Tutor Kevin, sa ating mga diniscuss ngayong araw. Ayan, sige nga, Tutor Bandong, wag na natin wag natin patagalin. Let's have the quiz. Alright, so let's have question number 1, Tutor Kevin. Which locations can be good sources of geothermal energy? Is it A, ocean, river, or C? B, geyser, ocean, and river? Naiyak ang anak ko. Is it C, geyser, hot spring, and ocean? Or is it D, geyser, hot spring, and steam vents? Answer mo! Show up! Ayan. Pati mo na tayo, Tutor Bandong. Ayan. Ito, ating ipa-flash. Tutor Kevin, meron tayo from Ocampo National High School. Ayan, hello po sa inyo dyan.
from Ocampo. Siyempre pang kaibigan, National High School. Ayan, sabi ni Elisha, letter D daw. Sabi ni Christian Mata, letter D. Ma'am Elena, uy si Ma'am. Hello po Ma'am. Si Thank Ma'am you so much Elena, for hello. answering. Tutor Bandong, oo. Remind natin ng ating mga learners na pwede nyo ulit-ulitin tong ating session sa ating Facebook page at saka sa Team YouTube replay. channel. At pwede nyo rin itong i-share. Diba? Yes, Bonggang-bongga Tutor yon. Kevin. Lahat matututo. Ano bang sagot dito, Ang galing, Tutor Tutor Bandong? Kevin, ang galing ng ating mga learners. So, sabi nila letter D and they are all correct. Ayan, very good yung mga learners natin. Let's proceed with question number 2, Tutor Kevin. Ito naman, which statement is true about geothermal energy? Letter A, its supply is limited. Letter B, it causes global warming. Letter C, it generates greenhouse gases. Letter D, it is a sustainable energy source. Ayan. So, A, B, C, or D, answer mo, show mo. Show Ayan, mo! Tingnan natin ang sagot ng ating mga learners. Alright. Okay, tingnan natin. Ito, meron na sagot si Betchmar Gonzalez, D daw. Ayan, meron pa si Emerlyn Madawin, D din. Si Elisha, D. Ayan, si Riza May, D rin. And of course, the correct answer to this ay tama na naman sila. Letter D, it is a sustainable energy source. Ayan. Sana all nasusustain. Kaya nga eh. Number 3 tayo, Tutor Kevin. Okay, number 3. Heat energy can be trapped and used for our daily activities. Ang galing naman ito. What are the 2 ways in doing this? A, through the use of fossil fuels. B, through geothermal heat pumps. C, through geothermal power plants. Or D, both B and C. Answer mo! Show mo! Ayan, comment your answer. May sagot na si Grayamar. Shoutout kay Grayamar at parents mo, ha. D, sabi niya. At si si Christian Mata. Christian Mata din, ang bilis. Si Joyce. Kaya naman, Tutor Kevin, i-reveal na natin ang correct answer. Answer mo, show mo! And the correct answer to this, ayan na. Siyempre, letter D, no? Through geothermal heat pumps at saka of course, through the power plants, no? At dahil dyan, anong number 4 natin? Ito na, number 4 na tayo, Tutor Kevin. How is geothermal energy harnessed as source of electricity, Tutor Kevin? Letter A, wells are drilled on Earth's surface to pump steam or hot water. Letter B, the steam from hot water spins the turbine to produce electricity. Letter C, the turbines are connected to generators that generates electricity. Or letter D, all of the above. Answer mo, show mo! Show mo! Sige, ano bang tama? Naku, talaga naman, ano. Ayan, si Grayamar, meron na. Napansin nila parang, kasi nakinig. Parang, puro letter D ang, ano kaya? ang bibilis nila. Ayan, si Jose. Ayan. Puro letter D ang letter sagot. D, si Irish, bakang letter D. Ayan, si Florenteta, letter D. Nako, ayan, letter D silang lahat. Alright, and the correct answer to this, Tutor Kevin, ay, syempre letter D. Lahat yan ay source of electricity dahil nga dyan sa geothermal energy natin. Alright, Tutor Kevin, ito na ang ating last. Sige nga, ano bang last na... Tutor Kevin. Okay, number 5. Why is the Philippines the best place to build geothermal power plants? Bakit nga ba? A, is it because the Philippines is a rich country? Sana all. Is it B, because the temperature in the Philippines is too hot? Is it C, because the Philippines is the part of the Pacific Ring of Fire? Or is it D, because there is a lesser chance that an earthquake might happen? Answer mo! Show mo! Sige. Ayan, may sagot na sila Ilona. Si Riza. Letter C, sabi niya. Si Grayamar. Riza May, sabi ni Ilona, letter C. Grayamar, letter C. Nicole, letter C. Ayan, si Elisha rin, letter C. Realin, letter C. Ang daming nagsasagot na ko. Napaka-active ng learners natin ngayong hapon. Nakakatuwa, Tutor Kevin. Ano? At syempre pa, ang tamang sagot, Tutor Kevin, tama sila dyan because the Philippines is in the... Tutor Kevin, Pacific Ring of Fire. Bakit hindi natin gamitin kung anong meron tayo? Biyaya ng kalikasan, gamitin at pakinabangan, di ba?
Tama yan. Napakaganda na, Tutor Bandong. Tutor So those are Kevin, the score mo, show mo tayo ngayon. Tingnan natin, score mo. Ayan, kita mo, Tutor Kevin. Sige, perfect. ayan. Ayan, very good. Ermeline. Very good, Rebecca. Si Rebecca. Grabe, ayan. Congratulations. Congratulations din kay Carl, kay Betchemar. Congrats din sa mga teachers nyo. Betchemar. Ayan. Oo, no, Tutor si Kevin. Allison. Si Ali, yan. Elisha, si Jose. Ayan, congratulations. Ayan, natin sila, Tutor Kevin. Ayan, Ma'am Renaline. Ayan, si Ma'am Renaline. Ay, Ma'am Renaline. Kalamayan. Lagi niya nakatuto. Congrats sa mga learners. Mapati sa'yo. Congrats sa kanyang mga anak. Hello, Ma'am Renaline. Ma'am Elena. 5 Tutor over 5 Kevin, si at Ma'am. dahil dyan, hindi natin sila iwanan. Ayan, nandyan. Sige. Ito na, Tutor Kevin, hindi natin sila iwanan ng words to ponder. Diba? Sige. Tingnan nga natin ano ba yung ating words to ponder dyan, Tutor Bandong. Ayan. So, electric power is everywhere present in unlimited quantities and can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other of the common. Tama yan, Tutor Bandong. No? Pakinabangan natin talaga. Gamitin natin kung anong meron. Yan ang sabi niya. Talaga namang everywhere naman talaga. Ayan, so electric power is everywhere, present, limited quantities naman talaga. Okay? Talagang kaya nitong pagganahin ng mga makinarya, di ba? Diyan sa paligid-ligid natin kahit wala na yung mga coal, oil, gas. Okay? Basta alam natin lang gamitin. Katulad nga nitong ating geothermal power plant, Tutor Kevin, na nakakapag-generate ng electricity, Tutor Kevin. Ayan. Hello, Ma'am Renalyn. Tama yan. Ma'am Ellen. Hi, Ma'am. Thank you so much sa mga estudyante ni Ma'am. Ayan. So learners, parents, teachers, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming Itulay Grade 9. Talagang nagpapasalamat kami ni Tutor Bandong sa inyong effort to watch our learning session for this afternoon. So ayan. Sabi ni Melinda Espino Manyo, for electric power generation, geothermal energy replace traditional coal na delikado sa ating kalikasan. Thank you so much, Ma'am Melinda. Nakakatawa ang ating mga teachers. Talaga namang very active. Kaya naman manang-mana yung mga learners natin. Sobrang active rin, Tutor Kevin, dahil active si teacher. Ayan. Maraming salamat. Nakakatawa, Tutor Kevin, talaga namang sinasamahan tayo ng ating mga teachers dito sa ating pagdi-discuss. Gayun din ang ating mga parents na nakatutok din katabi ng kanilang mga anak, mga learners natin. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta sa amin. Patuloy niyo pa itong i-share at huwag kayong magsasawa. Makita tayo lagi tuwing Lunes 2:20 to 3 o'clock, Tutor Kevin, di ba? Huwag tayong iiwan ng ating mga learners. Walang bibitaw. Alright. Ayan, shoutout daw kay Ma'am Charisma Kakayan. Ayan. So may airing ngayon ay ang Science Grade 10 with Tutor Rainier and Tutor Ichad. At sa inyong comment and suggestion, please email us at the address flashed on screen. Pakita nga natin, Tutor Bandong. Ayan. So this has been Tutor Kevin Domingo from SDO Calamba City saying God bless you and have a nice day. And my partner,